Natapos ba ron? And greater works than this shall he do. Why? Because I go unto my Father. Alam nyo, yung salitang greater works shall he do than this. Hindi ito ibig sabihin na mas makapangyarihan tayo kasi mas dakila yung magagawa natin. Hindi yun yung ibig sabihin. Pinaliwanag yan dun sa dulo, yung because I go unto my Father. Ano yung greater works? Kung si Kristo nakagawa sa loob ng 3 taon, nagawa niya lahat ng mga nagawa niya. Sa atin, greater works. Bakit? Kasi more than 3 years. Yun naging buhay natin dito sa mundo. Depende kung hanggang ilang taon ka mabubuhay. Pag wala na maging Kristiyano ka, naglingkod ka, at yung paglilingkod mo, nagpatuloy hanggang mamatay ka, o hanggang kunin ka ng Lord, yun yung greater works. Mas maraming dihamak in terms of yung pagkakataon. Hello? Pero hindi tayo mas makapangyarihan sa Panginoon kasi we will do greater works. Hello? Huwag yung bigyan ng ibang kahulugan yung hindi naman kahulugan. So, he that believeth on me, the works that I do. Very interesting yun. Shall you do also? Ano ba yung mga ginawa ni Kristo? Nangaral? Sumunod sa kalooban ng Ama? Naging kaibigan ng mga makasalanan? At marami pang iba. Di ba? Ang hindi lang natin magagawa, bumuhay ng patay. Greater works. O kaya nga, kung greater works, dapat makakabuhay ka rin ng patay. Higit pa. Hindi yun yung kahulugan eh. Because I go to my Father. Kasi, babalik na siya sa Ama, mawawala na siya, tapos na yung ministry niya. Bakit? Kasi yung ministry niya, dito sa lupa. Ang ministry niya, pag bumalik siya sa langit, intercession, magpe-pray na lang para sa atin. Pero wala na siyang ibang magagawa, maliban doon. Hello? So, greater works shall he do because I go unto my Father. So, ano yung greater works? Ando dun din sa context, ano yung ibig sabihin ng greater works? Hindi ko alam kung maintindihan yung ihina to eh. Greater works than this shall he do because I go unto my Father. At kaya niya nasabi na I will pray the Father that He shall give thee another comforter, that He may abide with you. Kaya greater works. Kasi bagamat nawala na siya, na yun yung dahilan ng kalungkutan ng mga alagad, kasi wala na kaming kasama. Wala nang mangangaral sa amin, wala nang gagabay sa amin, wala nang magtuturo sa amin. Ang sabi ng Panginoon, pinanalangin ko na kayo that He will give you another comforter. Yung salitang another, ang ibig sabihin nun, another of the same kind. Kung ano si Kristo doon sa mga alagad, ganun din ang banal na spirito sa mga sasampalataya. Of the same kind. At yung pinakapangunahing ministry ng banal na spirito sa isang believer is what? Comforter. Hindi kumot yan, ha? Comforter. Mga aliw. Bakit? Kasi in this world, we shall have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. So the Holy Spirit who will abide in us, kaya yun yung sinabi sa verse 17, even the Spirit of truth whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him. O, tingnan yung believer. But you know Him. You know Him. Why? For He dwelleth with you and shall be in you.
Kaya in the anatomy of ministry, we can serve the Lord with power because the Holy Spirit who is residing in us gives us the power. Hello? Kaya sabi niya, pangako niya, I will not leave you comfortless. I will come unto you. Hindi ka nag-iisa. Nabibigatan ka. Huwag mong buhatin mag-isa. Kaya nga, casting all your care upon Him, for He cared for you. Ilagak mo sa Panginoon, huwag mong sarilinin. Ipagkatiwala mo sa Kanya. Yun yung ibig sabihin ng, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. So, ano yung greater works na sinasabi rito? Greater works, kasi magmula nung makabalik ang Panginoon, pabalik sa kanyang Ama, pinagpe-pray niya tayo, and every time nagpe-pray tayo, pinapakinggan niya tayo. Yun yung verse 13 to 14. Kaya greater works. Greater works. Na pwede tayong mag-pray, na yung prayer natin, papakinggan. Yun, 13 and 14, whatsoever you shall ask in my name, that will I do. That the Father may be glorified in the Son. So yung answer sa prayer natin, ay isang paraan para maranasan natin ang kapangyarihan na dating wala. Hello? That the Father may be glorified in the Son. Isa ito sa ministry ni Kristo na mapupulfill niya kahit wala siya, pero dahil nasa atin yung kanyang espiritu, kahit anong hingin natin, gagawin niya. In my name. Alam niyo kung ano ibig sabihin in my name? Ibig sabihin yan, consistent with His will. Wala kang hihingin na labag. Kung hihingin mo yan sa pangalan ko, with my authority, yun yung ibig sabihin ng name. Ayon sa kalooban ng Ama, ipagkakaloob sa'yo. If you shall ask of anything in my name, I will do it. So, answered prayer, yun yung greater words. Ikalawang greater word, verse 15. Why greater word? Because we are motivated by love. That's the most powerful motivation. If you love me, kasi wala ibang dahilan kung bakit mong gagawin yung kanya ipinag-uutos. Wala ibang dahilan. Kung meron mang dahilan bakit ka susunod sa kanya, it's because you love him. Kaya greater works you shall do. Why? Because you are being motivated by the greatest power on earth. Are you following me? Meron pa. Verse 16. We will be comforted by the Spirit. Kaya nga, comforter tawag sa Kanya. Dati, nalulungkot ka, wala lang, malungkot ka lang. Ngayon, pag nalungkot tayo, pwede tayong maaliw. Hindi mo kailangan manatiling malungkot lang. Sige mo nga yung katabi mo, mukha ba siya malungkot? Yan yung paalala ko sa sarili ko eh. You cannot avoid being alone. Pero you can avoid being lonely. Meron kang pwedeng gawin para mawala yung lungkot. Pero yung nag-iisa ka, hindi masama yun. May mga times kailangan mo mag-isa. Kailangan ilayo mo sarili mo sa mga kumari mong. Pero yung nag-iisa ka, tapos malungkot ka, something is wrong. Why?
Kasi yun yung purpose bakit tayo binigyan ng Holy Spirit. He is our comforter. Yun yung pangunahing dahilan. Kasi aalis na Panginoon, kailangan may kasama yung mga alagad. Kaya greater things. Kasunod, verse 17, greater works than this shall He do. It's because nasa atin ang Holy Spirit. Verse 17. We are indwelt by the Spirit. Sabi sa 18 and 19, I will not leave you comfortless, I will come to you. And that's the Holy Spirit na kanyang pinangako. Yet a little while, the world seeth me no more. Mawawala na ako rito sa mundo. Pero, tingnan nyo, ano sabi niya? But you see me. Ano yung, makikita ba natin siya literal? Hindi. We will see Him in the eyes of our faith. Lahat ng ginagawa niya sa buhay natin, kitang-kita natin right before our eyes. Yung mga hindi natin inaasahan na gagawin niya, paglutas sa problema natin, magugulat ka, nandidilat yung mata mo. Nangyayari ba to? Sinasampal mo sarili mo para malaman kung inaantok ka ba o naka... You shall see me. Ang ganda. Because I live, you shall live also. Alam niyo, idinidikit ko tong you shall live also, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Hindi ka lang basta nabubuhay, kapatid. Nabubuhay ka para sa Panginoon. Kaya kung namumuhay pa rin tayo para sa sarili natin, you are missing the point. Perhaps, that is an indication, hindi mo pa talaga natikman ang biyaya ng Panginoon. Kasi dapat nakikita natin yung ginagawa niya sa buhay natin. Hindi na, oh. The world seeth me no more, but you see me. Nakikita mo ba ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo? Meron ba? Ay, ako. Sa totoo lang. Minsan pinagdududahan yung pagiging Kristiyano natin. Why? Kasi walang makitang gawa ng Panginoon. Walang makita na spiritual activity sa buhay natin. Kasi kung nababago tayo, yung mga dati mong kaaway na ngayon, kabati mo, yung dati mong maling ginagawa na ngayon, binago mo, hindi makakakawala sa mata ng mga chismoso yun. When I say chismoso, di ba? Ang mundo kasi mahilig mag-chismis eh. Kahit fake news. Pero isang bagay, pag ang ichinismis niya, isang tao na nagpapanggap, totoo yun. Kasi ang hinahanap ng mga tao, bunga. Hindi bunga nga. By their fruits, you shall know them. At yung fruits, they are God's work in our life. Ang linaw. You see me. Because I live, you shall live also. Malinaw ba? You shall do greater works than this. And if the Holy Spirit is living in us, God is working
in us. And we can see it. Obvious ba? Hindi mo maitatago kasi magliliwanag ka eh. Magliliwanag ka. At sa pagliliwanag mo, may makikita sa'yo. Na hindi mo... Siya may gawa nun? Siya ba yun? Hindi yan yung kilala. Hindi yan yung kilala kong... Yung dati kong kapitbahay na sama-sama ng ugali. Siya na ba ngayon yan? Sigurado ka? Anong himala ang nangyari sa buhay niyan? O, take note. Yun yung pinakatamang sinabi niya. Kasi pag ang Panginoon gumawa sa buhay ng isang Kristiyano, kapatid, higit pa yun sa himala. Why? Kasi yun yung biyaya at habag ng Panginoon na nangunguna doon sa buhay ng tao. Amen ba? Yes. Verse 20, you shall know that I am in you. Verse 20. Tama ba? Hindi. You shall know that I am in my Father. O tingnan nyo si Kristo, nasa kanyang Ama, at tayo, nasa kanya, at siya, nasa atin. Kung nyo, ano yan? That's relationship. Kung paano ang Ama nakikristo, at si Kristo nasa atin, at tayo nasa Kanya, tingnan nyo kung paano pinapaliwanag. Pag hindi pa natin naintindihan yan, ewan ko na lang. Pero alam nyo kung bakit nagiging totoo sa atin yan, kasi nakikita natin sa ating mata na may ginagawa siya. Kaya wala kang dapat pagdudahan sa pagiging Kristiyano mo. Bakit? Kasi yung Diyos na nangako, nangyayaring dumarating at nangyayaring ginagawa niya sa buhay ko. Yung mga himala na hindi ko inaasahan. Tama. Kaya yung dating inis ka, ngayon hindi na. Imbis na gantihan mo, ngayon pinapanalangin mo. Yung dating gusto mo lasunin, ngayon binibigyan mo ulam, na pinagdududakan naman, baka may lason. Pero hindi. Kung gagawin mo yung pinakamainam at ginagawa mo kung ano yung pinag-uutos ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban, kapatid, hindi ka magkakamali. May pinapagawa sa iyo, Panginoon, gawin mo lang, huwag ka matakot. Siguruduhin mo lang na siya nagpapagawa, hindi sarili mo. Kasi kung magiging masunod tayo sa kanyang kalooban, magliliwanag tayo at makakapagbigay luwalhati sa kanyang pangalan. And that is what great. Yun yung ibig sabihin ng pagiging mapagpasalamat. Di ba? Greater works ba yun? Yes. Kasi hindi yan yung inaasahan. Kung sa laman lang, sa ating sarili lang. Ikaw nga mismo, hindi ka makapaniwala. Nagawa ko yun. Naging mabait ako sa kaaway ko. Kaya sa totoo lang,
Hindi mo kailangan magkaroon ng maraming kaaway para mapatunayan mo na nasa iyo, Panginoon. Yun lang may ginagawa ang Panginoon sa buhay natin, kapatid, sapat ng dahilan para maluwalhati natin ng Diyos. Kasi, Panginoon, salamat sa kapangyarihang binibigay mo. Kapagkat saga ng akin, hindi ko ito magagawa. For without me, you can do nothing. Yan. Yet a little while, and the world seeth me no more. But you see me. Andiyan lang siya. Hindi siya nawala. Because I live, you shall live also. Your life will make a difference in this life if we truly obey the Lord. You shall do greater works than this. O, tingnan niyo. Look at verse 21. You shall do greater works than this. Why? He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. He shall do greater works. Why? Because the Lord will manifest himself to us. Hindi ba napansin? Every time natututo tayo ng salita ng Diyos, ang dami nating natututunan panibagong gagawin, susundin. Bakit? Because the Lord is manifesting himself to us. Yung nalalaman natin kung ano yung dapat nating gawin, kung ano yung dapat nating sundin, at ginawa natin at sinunod natin, makakaasa ka, you will do greater works than this. May mga magagawa tayo sa buhay na hindi natin inaasahan na kaya pala natin. Oh! Hindi ko inaasahan. Akala ko, hindi ko alam yun. Pero nagawa ko. Hindi ka nag-aaral sa Bible school, pero naunawaan mo yung katotohanan at naipaliwanag mo yung katotohanan. Ha? You shall do greater works than this. Because the Lord has manifested himself to us. Meron pa. Verse 23. Verse 23. Why will we do greater works than this? Nilive out ko na yung 22, kasi tukol kay Judas yun. Huwag muna natin pakialaman si Judas. Pakialaman muna natin yung mga alagad na nagmamahal sa Panginoon. Verse 23. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words. He will do greater works than this. And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. He is not only resident of our life, he will become president of our life. If a man love me, he will keep my words. So kanino siya nananahan? Kanino siya naninirahan? Hindi lang si Kristo to, kasama ang Ama. At hindi lang si Kristo at yung Ama, kasi sabi sa verse 16 at verse 17, yung banal na spirito yun
So the Trinity is with us. Hello? Oh, so, he that loveth me not, keepeth not my sayings. And the word which you hear is not mine, but the Father's which sent me. So, anong sinasabi rito? Habang naririnig niyo ako, makinig kayo. At habang pinapakinggan niyo ako, you shall do greater works than this. So, hindi tayo makukontento sa kung ano lang yung ginagawa na natin ngayon. Hindi. Darating tayo sa punto na may mga bagay-bagay pang magagawa natin. Para sa Kanya. Para sa kalwalhatian niya. Amen ba? Identification and indwelling, and definitely, you shall do the works greater than this. Panginoon, salamat sa pagkakataon na muli aming na pag-aralan ng inyong salita, na aming naunawaan, Panginoon, na ang tunay na paglilingkod sa inyo, Panginoon, ay kinakasihan ng pusong nagpapasalamat, pusong nagpupuri, at pusong naglilingkod. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, na nawa, pagkatapos naming mapakinggan ng mga bagay nito, tulungan niyo po, Panginoon, na isa puso namin ito. Ipamuhay namin ito at sa aming buhay, Panginoon. Ikaw at hindi ang aming sarili ang kakayaan naming mamuhay. Ikaw ang manguna. Ikaw ang maging Panginoon ng aming buhay. Kaya hiniling ko po, patuloy na ingatan niyo ang bawat isa. Patuloy niyo kaming gabayan. At patuloy, Panginoon, ang inyong salita ang aming maging pamantayan. Na kung meron man sa aming buhay na aming susundin at palaging gagawin, yan, Panginoon, yung iyong kalooban at wala nang iba. Pagpalain niyo at pangunahan ng bawat isa, manatili, Panginoon, kami na nananangan sa inyo, hindi lumalayo sa inyo, at patuloy na nagtitiwala sa inyo. Salamat po, pinupuri ka namin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.